Why are Senators Nancy Binay and Alan Cayetano at each other's throats? Here's the lowdown on the latest Senate scuffle. On Monday, Senator Nancy Binay filed an ethics complaint against Senator Alan Peter Cayetano. The complaint accuses Cayetano of using offensive and improper language during a heated committee inquiry about the new Senate building. This conflict erupted over a disagreement on the building's cost, whether it was 21 billion or 23 billion pesos. As tensions flared, Cayetano allegedly called Binay Nabuang Kaday, translating to, "You've gone crazy, lady." Not to be outdone, Cayetano responded by claiming he could file his own ethics case against Binay for her alleged unethical behavior during the hearing. With accusations flying and tempers flaring, the Senate is more dramatic than ever. Who will come out on top? Stay tuned as this political drama unfolds. Watch Senator Nancy Binay press conference in this video. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell for more updates on this fiery Senate saga. Hindi. Ma'am, sa ethics complaint na lang siguro, again, when and why did you decide to file an ethics complaint versus Ako, nalilaw ko yan. Actually, umpisa itong ethics complaint ng Thursday. So, I think nung Wednesday, medyo in shock pa tayo dun sa nangyari nung Wednesday. But nung Thursday, nung napanood ko na yung mga videos, kasi hindi ko talaga narinig yung tinawag niya akong buwang nung nag-send na lang sila ng mga videos. Doon ka na lang nalaman na nung nakaalis pala ako, marami ko siyang mga sinabing masasakit. So, nung Thursday, I instructed my staff na pag-aralan kung meron ba talaga magiging basis yung ethics complaint. Kasi hindi naman natin na mag-file na alam naman natin na hindi mag-cause. So, sorry ma'am, what exact remarks yung patitingin nyo talagang pwedeng maging basihan na ireklamo sa Senator Cayetano? Well, unang-una maraming component yung complaint kasi now, well, aside from being a senator, si Senator Alan Cayetano is also a lawyer. And di ba, as a lawyer, meron din silang standard na sinusunod. And during the hearing, nakita naman natin na hindi lang yung standard of a senator, hindi yung standard din of a lawyer, yung na-violate niya during the hearing. So, number one, yung name calling na ginawa niya, yung sinabi niya na yung ang pangalan mo, Lourdes, hindi Marites. Tapos yung pangalawa nga is yung buang. But sa akin, for me, yung pinaka-grave is yung pag-accuse niya na nagbibigay ako ng copy dun sa 10 radio interviews ko daw ng set of questions. So, bahagi din yun. And plus yung kitang-kita during the hearing, napanood ko siya ulit, tapos I was reading the transcript, makikita niyo na halos during the hearing on Wednesday, parang siya lang yung salita ng salita. Tapos every time mag-explain yung DPWH sa tanong nila, kina-cut off niya. Eh, di ba, paulit-ulit naman nilang sinasabi na this is about a review. So, kung review to, bakit yung resource person hindi nabibigyan ng pagkakataon na mag-explain nung statements nila? What exactly are you expecting or do you hope to get from this ethics complaint? Sa akin, ang gusto ko is, una-una ayaw kong pangunahan si Senator Tol dun sa magiging ruling niya. But at the end of the day, we want to be vindicated na meron talaga siyang maling ginawa during the hearing. That does not reflect a senator or a lawyer. Hindi ba pwede siya pag-usapan na lang po sa Senator Alan? Kailangan po ba na mag-file talaga again? For me, when the pronouncements were made during the hearing, ano na yun kumbaga nabitawan na yung mga ganong salita, di ba? So, ang sa akin, babalikan ko, yung nangyari sa amin noong 2015, parang that time, pinalipas ko na lang, pinalampas ko na lang. But this time around,
parang hindi na ako papayag na gawin niya ulit na yung paninira na ginawa niya. And I'm a mother, magulang ako, so kailangan ko protektahan din yung mga anak ko na ayoko na pag bumalik sila sa eskwelahan, may magsasabi sa kanila na yung nanay mo pala sira ulo kasi tinawag ka Senator Cayetano na buang. So this is not just about me as a senator, this is also about me as a mother na alam ko, pinaiyak ako. Kasi alam ko yung pinagdaanan ng mga bata, hindi lang ng mga anak ko, pati yung mga pamangkin ko nung panahon na yon. And hindi ako papayag na mangungulit muli yung ganong pinagdaanan nila. Kasi siguro ang hirap ma-explain kung hindi mo pa nararamdaman maging isang magulang. Kung, di ba, parang if you're a parent, mas masakit pag yung anak yung nasasaktan. Eh, ganun yung nangyari sa amin noong mga panahon na yun. So this time around, hindi na talaga ako papayag na mangyari pa siya ulit. Ma'am, ano po yung magiging process? So, na-file niyo na po sa Office of Central, tapos kinuha ka. Well, una, gusto ko rin magpasalamat kay Senator Tolentino because I saw yung pronouncement niya na i-hear daw niya itong complaint natin. So hopefully, pagbalik namin sa July 22, magkakaroon na ng schedule itong complaint. And siguro, ang sa akin, hindi ko naman siya minamadali. I want this to go through a process. Kung kailangan tawagin yung mga nag-interview sa akin, kung talagang may katotohanan yung pagbigay ko ng mga tanong sa kanila. I am more than willing to wait. And ayaw ko rin siyang i-pressure na mag-uwi ka agad. Kasi nga, gusto ko talagang makita ng lahat yung proseso na gagawin ni Senator Ton. Para din naman magkaroon ng basihan yung magiging ruling niya sa bandang huli. Ma'am, doon lang po sa rules of the Senate, tama po ba this falls under yung rule na no senator under any circumstances shall use offensive or improper language against another senator? Yeah, bahagi yun ng complaint din natin. So maraming mga sections kasi na sa tingin natin na violate ni Senator Alan during the hearing. Ma'am, isa po iyon, ma'am. Meron pa po bang ibang like grounds for the ethics complaint? Meron pa. Siguro, well, I'll provide you with a copy para mas accurate yung yung makukuha yung info. Ma'am, but what is your reaction po dun sa mga nagsasabi? For example, si Senator Robin during an interview, parang ang panawagan po niya is stick to the issue daw po, parang wag nang yung Makati tagin, na dapat daw po mag-focus dun sa Senate building. What's your comment lang po dun sa mga ganong statements? Well, yun naman talaga yung gusto natin, di ba? To stick to the issue. Hindi naman tayo yung nag-umpisa ng name calling, yung allegation na nag-feed ako ng question. Hindi galing sa akin lahat yun. Galing siya kay Senator Alan. Nandun ako para talaga bigyang linaw yung pagpapatayo ng new Senate building. But ano nangyari? He ended up calling me names during the interview. Kumbaga, hindi ka naman pwedeng manahimik na lang kapag gano'n tayo ginagawa. Oo naman, talaga hindi, di ba, uulitin ko, hindi lang naman ako yung magkakaroon ng hindi lang naman ako yung nasaktan, di ba? Yung pamilya ko, kasi dun sa ginawa niyang name calling, kayo, yung members of media na meron siyang allegations na pinifeed ko sa inyo yung mga tanong tuwing ini-interview niyo ako during that period. So, kumbaga, marami siyang gustong sirain. Or even yung resource persons natin from DPWH, di ba? Tuwing, dun may mga pronouncements siya na parang may conclusion na siya of irregularity Tapos tuwing mag-explain yung taga-DPWH, hindi na niya kina-cut off na niya. And makikita niyo dun sa transcript na napakalinaw na si DPWH was not given time to explain their side, but they were just there
to validate yung point ni Senator Alan. Eh, diba, akala ko ba gusto niyang malaman yung mga detalye about the building. But apparently, during the hearing, ang naging takbo is, ito yung conclusion niya, dapat lahat ng sasabihin nyo supports that conclusion. Eh, hindi naman, I think, hindi naman ganun yung supposed to be na mangyari doon sa hearing. Ma'am, just to be clear, sabi niyo yung violation ni Senator Alan based sa ethics complaint niyo, hindi lang yung name calling. So what else yung violation? Yung name calling, and then yung allegation nga, yung binato niya sa akin na I've been feeding the media questions during my radio interviews. Tapos yung the way yung treatment niya din sa mga resource persons during that. Ma'am, magtutuloy yung hearing ni Senator Alan on the new Senate building this coming Wednesday. Will you be still attending po? Kung invited pa din ako, I don't know kung babawiin niya. Because diba, I'm not a member of the committee, but may open invitation naman siya during the hearing. So, magpapakita pa rin tayo dun sa hearing. We will monitor, and then pag nakita ko na meron na naman siyang maling statements, we'll see. Baka I will attend again with you. Hindi ba kayo nag-worry, ma'am, baka magkaroon ng round 2 yung sagutan if bumaba pa kayo ulit at sugat? I guess, hindi na ako yung that is beyond my control. I am there to attend the hearing, to straight yung, kasi di ba parang yung mga data na binabato niya. So I'm just there to tell the truth about the building. Where is in all of these things? May naramdaman na ba natin ng kanyang intervention or presence sana ang middle of December? Actually, well, personally, hindi pa niya ako kinakausap, but welcome din yung statement niya na parang sinabi niya na tao lang naman din kami. So, I guess naiintindihan niya yung, dapat maintindihan niya na since tao lang ako na nasasaktan, kaya may basis itong pag-file ko ng ethics. Walang attend from last Wednesday today, Wala eh, walang gano'ng na kunwari text, na parang relax muna, or usap tayo, how do we fix it? Because at the end of the day, we're a collegial body. Wala pang gano'n as of today. Sana meron para, kasi the Senate as an institution nakaka-expose, para we're watching the Yeah, well, isa din na, because at the end of the day, may damage din dun sa institution, diba? And dapat ayusin yung how do we fix that damage. Ma'am, what if he apologized? Tignan natin. Depende ko ano yung explanation dun sa apology. Kasi di ba minsan may mga apology na, I apologize, but ito yung hindi kasama dun sa apology. But as of now, ma'am, base sa mga nangyari, ano po yung nakikita niyo possible? Suspension po ba kapag ka ganitong ethics? Hindi ko, I'm not familiar, but bahala na si Majority Floor Leader Tolentino to decide on that. Through the course of hearing the ethics complaint, paano pagharapin ulit kayo ng ethics committee ni Senator Alan? Willing po kayong magharap at mag-usap? Oo naman, kasi at the end of the day, hindi naman talaga kami pwedeng mag-iwasan, di ba? When we go back ng July 22, magkikita kami, wala kaming choice kundi magkita pare-pareho when the session opens on July 22. Ma'am, sorry, pwedeng pa-expound lang. Tama ba? Kinausap daw kayo ni Senator Ping prior to the hearing para mag-usap with Senator Alan? Pwede pong Hindi. I approached Senator Pining nung nagkaroon ng nung nagkaroon ng changes sa leadership. I approached Sen Ping. So parang pinakiusapan ko siya na kung baka pwede na tayong tatlo yung mag-usap to explain the history of the building. And then what happened po? Nangyari po ba yung usap? Hindi siya nangyari. Bakit po? Sinong... Um, Hindi din Senator Alan Not me? Hindi. Parang si Senping yung mag-schedule. Kasi di ba, parang, alam naman natin na
meron kaming issues ni Senator Alan Cayetano. Na in a way, siguro yun din kaya ako nilapitan si Senpi. At least, siya yung magiging level-headed pag nagkita kami or pag may mga issues na hindi kami pagkakasundoan during that meeting. At least merong isang Senator Ping Lacson na kumbaga mag-mediate sa aming nagawa. Pero hindi natuloy na. Hindi siya natuloy. Nakapag-skip. Hindi nakapag-skip. Pero ang alam ko, nag-text si Sen Ping kay Senator Alan. And Was parang, that- hindi ko alam eh kung ano nangyari. But you know, at the end of the day, nagkaroon ng hearing without that meeting. Kaya, andito na tayo sa ganitong sitwasyon mo. I don't think na panood nila. So, parang ngayon pa lang, inunahan ko na. Alam mo, after the 2015, in a way, ayun ko, baka ano na rin nila, defense mechanism na parang, yes, oo, na parang nagkaroon ng detachment from politics. So, hindi napag-discuss pa ito sa bakay? Hindi pa. Pero siguro after this, at least may explain ko na sa kanila yung nangyari and ano yung steps na ginawa natin to correct that unfortunate incident. Kasi mga kami sa school, di ba yung iba? Yung mga natin, kung hindi na nanood, yung mga bata. Yes. And talagang, noong 2015 talagang nahuli ng todo-todo yung mga bata. Kasi diba, close kasi kami. So yung mga anak ng kapatid ko, parang anak ko na din yun. So, I guess during that time, talagang we had to, close ranks. Kasi nga nabuhuli na yung mga bata. Nag-file din po si Senator Robin Padilla ng resolution. Sige nga ni Barico, pero siya yung mag-handle ng hearing. Do you think mas fair yung inquiry na yun compared sa Committee on Accounts na Senator Alan? Siguro naman, baka mas magiging fair yung hearing ni But I don't know kung sakop siya ng committee ni Senator Robin itong issue ng Senate bill. Yung vice chair ng Pilipinas, pwede baka siya Mag-hear, hindi ko alam kung sino vice chair, but remember yung hearing is not about finding fault, di ba? It's about finishing the building, and as chairperson of the Committee on Accounts, it's his responsibility kung anong direksyon yung gagawin niya para matapos yung building. Ma'am, isa pa, wala bang concern sa part ninyo na nadadivert yung issue from the issue of the Senate building sa away po ninyo ni Senator Alan? Sa akin, I agree with the statement of Senator Lacson na parang, at the end of the day, what's supposed to be a legacy and iconic project, napahiran na siya ng mali, di ba? Kasi nga, the way nila binato yung mga numero, di ba? Parang may shock factor when kung napag-usapan sana namin, mas maliliwanagan sa kanya kung ano ba yung tamang numero. Pero sir, wala rin bakit natin problema sa video kasi yun sa kanilang presentation, parang may problema na raised dun sa hearing, and then sabi ni Senate President Cheese yung weekend, nung humihingi ng documents kasi sa DPWH, pinapagpuntahan hindi na bibigay ng documents. Kaya, Senator Allen, hindi necessary na magkaroon ng documents sa hearing. Yeah. Well, when dun sa point na hindi daw nagsasubmit yung DPWH, una-una babalikan ko ulit yung statement. Nangyari na ba na pinatawag ni Senator Alan as chairperson of the committee yung mga taga-DPWH, yung members ng SCT for a meeting in his office or kahit i-introduce man lang na yung
kung sino ba yung makakatrabaho niya. I don't think na nagkaroon ng ganung pag-uusap. And babalikan ko yung mga documents as chairperson of the committee. Kung pumunta lang siya dun sa site, nandun lahat ng mga documents na pwede niyang kunin. Kasi ito, for the record, yung staff ko na paulit-ulit na sinasabi na nakausap niya, 1 hour lang yung briefing na ginawa sa kanya. Remember, this is a complex structure. Yun nga this is not one building, ha? This is 4 buildings. Tapos sa gitna, meron din siyang building na up to the 6th floor that connects the 4 buildings. So, it's not a simple one structure. So, how can you grasp the whole project kung 1 hour lang yung binigay ng panahon dun sa staff ko para i-explain sa kanya yung video? Kasi nga, hindi ko alam kung dito or sa hearing ko dapat ilabas yung sagot ko dun sa pinakita niyang document. But, there's, chain of letters, yung sumulat si TP, yung naging sagot. So, lahat yan may documents. Siguro at the proper time, I will present those documents. Justified yung 15 months kasi nasabi. Hindi kasi yung statement na yun, their funding requirement lang yung hinihingi nila for that, which we did naman. Naglagay tayo sa na part na naman kayo yung 7. What if yung mga ibang elder veteran senator would reach or with parang yung dalawa? Sa akin, di ba, yung ethics complaint naman is separate. I guess yun yung natutunan ko kila senators, kila SP Soto, kay Sen. Greg, kasi nag-reminisce bigla. Nung pumasok kasi ako ng 2013, sila yung naging parang mentor ko pagpasok. And lagi nila sinasabi na parang, at the end of the day, dapat we should always protect the institution. Diba? But sa akin, if that will, lessen the tension as an institution, kaya ko naman makipagtrabaho kay Senator Alan. But, dapat connect dun sa final nating ethics complaint. But whether may mga bill siya na sa tingin naman natin, dapat supportahan. I am more than willing to support that. Ma'am, would you be, do you think it's better if Senate President Escudero will meddle and say ceasefire? Ayoko pamunahan si Senate President Escudero. It's his decision, it's his call. Meron ka na kung nakausap ko sa Solid 7, so sa 6 month, about this? Kaya paano lang, hindi kami nag-concentrate dun sa... narinig ko din, nabasa ko din naman yung statement ni Senator Gatchalian, and we welcome that statement kasi in a way, parang on his part, he's trying to tone down the tension. Di ba yung kaibigan na apparently, dahil yung Senator Ring, hindi daw kasali yung case doon, but yung kaibigan, ito na yung parang uniform na standard yung design. Hindi ko din alam din kasi siguro sa hearing niya baka magandang i-establish yung kung ano ba yung gusto na mangyari dun sa hearing. Pero kung design yung kaibigan sa phase 3, galing sa proposal ng Philippines. If I remember it correctly, di ba parang may letter sila 7 nga lang yung hindi. Di ba 7 lang? Yung pinakita ng sulat. Sa ethics complaint, bigay level kasi natin ng team kung okay. Pero yung sa inyo, ano yung Sabi ko, ayaw ko pangunahan si Senator Dalitulo. As chairperson, ayaw kong diktahan siya. But I am sure he's a lawyer, he's a fair person, and tumaasa tayo na he will conduct a very fair hearing pagdating dun sa ethics complaint. pero kung mag-apologize si Senator
Sabi ko, depende dun sa apology. Kasi tsaka, parang for me, hindi lang din sa akin siya kailangan mag-apologize. Remember, meron siyang allegation na nag-feed ako ng mga tanong. So, yun din, mukhang kailangan niya mag-apologize dun sa mga tao na yun. And kung naniniwala siya talaga na may katotohanan yung statement niya, eh magandang ilabas na yung ebidensya niya to prove na talaga nag-feed ako ng question. Yung fail ba na kasi pinaulit-ulit na nanililig yung pangalan mo doon sa 852 days na delayed yung project. Anong may kaso? At yun nga din yung isang nakakalungkot na part. Kasi di ba, ayaw niyang malaman yung dahilan dun sa 852 Tama ba days. yung number ng Hindi ko din nga alam kung tama yung number na because remember sa construction industry, may way din sila of computing yung delay. I think yung term is slippage. So, hindi naman yun yung natanong niya eh. Yun yung sa construction, mas yun yung ginagamit nilang term yung slippage more than I think the number of days. Okay na. Oo, sige. Lahat, pati yung 131. May huwag na po yung trans, ma'am. Hindi, transcript lang pala ito eh. Makukuha niyo naman online. Sorry. Ito na lang. May na? Gusto ko ng heart. Sit, sit. Sabi ko ng outfit ko sa sauna. Ganun. Ganun? Oo, naman ganun. Remember? Huling rampa na natin. Wala ko huli. Excuse me. Hindi pa ako nag-fitting. Susutin ko ulit yung damit na. Yun na nga, tinanong ko. Kasi, di ba parang may renovation na nagaganap dito? So, unang tanong ko, ano kulay ng carpet? Si nurse, oh. Nurse lang, oh. Walang aalis dyan, oh. That's a souvenir. Souvenir yan kung ano yung mga pinagdaanan.